pakiusap. Ito ang wag na wag mong i-hire na tao kung nagbabalak ka na mag-hire ng employee dyan sa negosyo mo. Guess what? Iyong mga kamag-anak, wag pakiusap. Ako na nakikiusap sa iyo. Wag na wag kang mag-hire ng kamag-anak mo. Pwede kang mag-hire unless napakinggan mo hanggang dulo ang video na to, okay? Bakit hindi kailangan ng kamag-anak sa iyong negosyo? Una-una sila ang number one entitled. Entitled sila sa lahat. Kaya dito sa business namin, dati kami family culture. Yun, may culture na tinatawag. Sabi, ano yung culture nyo? Dapat makapag-build ka ng culture dyan sa business mo. Kami dati family culture, okay? Dahil nga family, ang culture, kahit hindi namin kamag-anak, pero ang culture, family, ito ang nangyayari. Especially, lalo na kung kamag-anak mo, entitled. Pag hindi mo na pagbigyan, magagalit yan. Pag umabsent yan, wala kang magagawa. Kamag-anak mo eh. Sabihin sa'yo, pag lumaki ang negosyo mo, may utang na loob ka. Kung hindi dahil sa kanila, hindi lumaki ang negosyo mo. Sisilipin ka ng sisilipin, okay? Uutangan ka pa niyan. So dahil natangan ka, pwedeng hindi ka bayaran. Pwede ka binayaran, parang hindi ka naman babayaran na, di ba? So dahil nga, entitled sila. Kaya hindi mo din sila masisisi kung kung hinire mo sila. From the start pa lang, dapat maunawaan mo na hindi mo kailangan ng kamag-anak mo. Kaya kung nag-uumpisa ka pa lang, dyan sa negosyo mo. Ang lagi niya ibabato sa iyo, parang hindi ka naman kamag-anak, parang ka naman hindi kadugo, parang wala kang utang na loob. At kung may iba ka pang employees at napagbigyan mo sa ibang bagay, sisilipin pa yan. Di ba gaganunan ka pa na parang hindi ka kamag-anak. Tapos yung isa pa ang pinaboran mo. Pakiusap, wag na wag ka mag-hire ng kamag-anak. Kahit na kababata mo, same lang ang mindset niyan sa kamag-anak mo. Kababata mo, kaibigan mo, kabaryo mo, wag na wag kang mag-hire. Kung pwede, hindi. Completely strangers talaga. At ito pa ang mangyayari yan, sila ang mag-build ng culture sa loob. Dahil nga, kamag-anak mo, bahala na. Ganyan ang mangyayari yan. So, kahit pumasok yan ng late, okay lang. Kahit yan ay nakapambahay lang, ang suot, okay lang. Kamag-anak eh. Ganun ka-entitled ang mga kamag-anak kapag yan ang una mong hinire. Unless, okay, pwede ka namang mag-hire. Unless, may sistema ka na, okay? What do I mean by system? Meron ka ng HR department, hindi na ikaw yung humaharap. Hindi na ikaw yung humaharap sa kanila. Meron ka ng tao na accountable para sa paghahanap ng tao. Okay, pag may nag-apply sa yung kamag-anak, pwede naman. Punta ka dun sa HR ko, interviewin ka. So, ipapaliwanag ng HR mo na clear tayo. Meron silang tinatawag na may kontrata tayo. Na magsasign sila, may handbook kayo, may code of conduct kayo, okay, may policy na kailangan sundin, may karapatan din kayo at may karapatan ng company na tanggalin kayo regardless kung kamag-anak ka o hindi. So, mag-set ka ng high standard pagdating sa policy. Yan. Dahil yung policy mo, culture mo, ang mag-maintain para ma-achieve yung mission and vision nyo sa company o sa business na ginagawa mo. Kahit sa maliit na business lang yan sa'yo na yan, wag na wag. Kasi nga, di ba, kahit sa business, yung mga kamag-anak natin, pag inalok natin sa network marketing or any, yung nag-build ng team, sila pa yung unang nagiging negative. Pirahan mo lang ako eh. Kaya mo ba talaga ako yun? Kaya mo ba yan, di ba? So, ganun. Hopefully, nagets mo, kaya ikaw, mention mo yung mga kamag-anak mo dyan. na gusto mong i-hire pa lang, okay? So, see you in the next video. Bye-bye.